ang salitang nakapagbibigay ng buhay na walang hanggan. Nang pasimula, naroon na ang tinatawag na salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa simula pa'y kasama na siya ng Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Ang salita ang pinagmumula ng buhay, at ang buhay na ito'y ilaw, dahil ito ang nagbibigay liwanag sa mga tao. Ang ilaw na ito'y nagliliwanag sa kadiliman, at hindi ito nadaig ng kadiliman. Isinugo ng Diyos ang isang tao na ang pangalan ay Juan. Isinugo siya upang magpatotoo kung sino ang ilaw, upang sa pamamagitan ng kanyang patotoo ay sumampalataya ang lahat ng tao. Hindi si Juan ang mismong ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo kung sino ang ilaw. Ang tunay na ilaw na nagbibigay liwanag sa lahat ng tao ay dumating na sa mundo. Naparito siya sa mundo. At kahit na nilikha ang mundo sa pamamagitan niya, hindi siya kinilala ng mundo. Pumunta siya sa sarili niyang mga kababayan, pero tinanggihan siya ng karamihan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Naging anak sila ng Diyos hindi sa pamamagitan ng pisikal na pagkasilang o dahil sa kagustuhan ng tao, kundi dahil sa kalooban ng Diyos. Nagkatawang tao ang salita at namuhay na kasama natin. Nakita namin ang kadakilaan niya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Puspos siya ng biyaya at pawang katotohanan ng mga sinasabi niya. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya, at ito ang kanyang sinabi. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong, may isang darating na kasunod ko. Mas dakila siya kaysa sa akin, dahil nariyan na siya bago pa ako ipanganak. Sa kasaganaan ng kanyang biyaya ay tumanggap tayong lahat ng sunod-sunod na pagpapala. Ibinigay sa atin ng Diyos ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang biyaya at katotohanan ay napasa atin sa pamamagitan ni Hesukristo. Wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan, ngunit ipinakilala siya sa atin ng kanyang bugtong na anak, na Diyos din nga at kapiling ng Ama. Ang patutuo ni Juan tungkol kay Jesus. Pinapunta ng mga pinuno ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang mga pari at Levita upang tanungin si Juan kung sino talaga siya. Tinapat sila ni Juan. Sinabi niya, "Hindi ako ang Kristo." Nagtanong sila, "Kung ganoon, sino ka? Ikaw ba si Propeta Elias?" Sumagot siya, "Hindi." Tinanong pa nila si Juan, "Ikaw ba ang propeta na ipinangakong darating?" "Hindi rin," sagot ni Juan. "Kung ganoon, sino ka talaga? Sabihin mo sa amin para may maisagot kami sa mga nagsugo sa amin. Anong masasabi mo tungkol sa sarili mo?" Sumagot si Juan, "Ako ang taong binanggit ni Propeta Isaias nang sabihin niya, maririnig ang sigaw ng isang tao sa ilang na nagsasabi, tuwirin ninyo ang dadaanan ng Panginoon." Ang mga nagsugo sa mga taong pumunta kay Juan ay mga Pariseo. Tinanong nila ulit si Juan, "Bakit ka nagbabautismo kung hindi naman pala ikaw ang Kristo o si Elias o ang propeta?" Sumagot si Juan, "Nagbabautismo ako sa tubig, ngunit may nakatayong kasama ninyo na hindi ninyo nakikilala. Siya ang sinasabi kong darating na kasunod ko, at hindi man lang ako karapat-dapat na maging alipin niya." Nangyari ito sa Betania sa kabila ng ilog ng Jordan, kung saan nagbabautismo si Juan. Si Jesus ang tupa ng Diyos. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na papalapit sa kanya. Sinabi niya sa mga tao, "Narito na ang tupa ng Diyos na ihahandog upang mag-alis ng kasalanan ng mga tao sa mundo. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin ko, may isang darating na kasunod ko. Mas dakila siya kaysa sa akin, dahil nariyan na siya bago pa ako ipanganak. Noong unay hindi ko rin kilala kung sino siya, ngunit naparito akong nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel." Pagkatapos nagpatotoo si Juan, "Nakita ko ang banal na espiritu na bumaba mula sa langit, tulad ng isang kalapati, at nanatili sa kanya.
Noong unay hindi ko rin kilala kung sino siya. Ngunit ang Diyos na nag-utos sa akin na magbautismo sa tubig ang nagsabi sa akin, kapag nakita mong bumaba ang banal na espiritu at nanatili sa isang tao, ang taong iyon ang magbabautismo sa banal na espiritu. Nakita ko ito at nagpapatotoo ako na siya ang anak ng Diyos. Ang mga unang tagasunod ni Jesus. Kinabukasan, naroon ulit si Juan kasama ang dalawa sa mga tagasunod niya. Nang makita niya si Jesus na dumaraan, sinabi niya, "Narito na ang tupa ng Diyos." Nang marinig iyon ng dalawang tagasunod ni Juan, sinundan nila si Jesus. Lumingon si Jesus at nakita silang sumusunod. Kaya tinanong niya sila, "Ano ang kailangan ninyo?" Sumagot sila, "Rabbi, saan po kayo nakatira?" Ang ibig sabihin ng Rabbi ay guro. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Hali kayo at makikita ninyo." Kaya sumama ang dalawa at nakita nila ang tinutuluyan niya. Bandang 4:00 na noon ng hapon, kaya doon na sila nagpalipas ng gabi. Ang isa sa dalawang nakarinig ng sinabi ni Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Kinaumagahan, hinanap kaagad ni Andres ang kapatid niyang si Simon at sinabi sa kanya, "Natagpuan na namin ang Mesiyas." Ang ibig sabihin ng Mesiyas ay Kristo. Isinama niya si Simon kay Jesus. At nang makarating sila kay Jesus, tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi, "Ikaw si Simon, na anak ni Juan. Mula ngayon ay tatawagin ka ng Cephas." Ang Cephas ay pareho rin ng pangalang Pedro. Ang pagtawag ni Jesus kina Felipe at Nathaniel. Kinabukasan, nagpasya si Jesus na pumunta sa Galilea. Pagdating niya roon, nakita niya si Felipe at sinabi niya rito, "Sumunod ka sa akin." Si Felipe ay taga Bethsaida, tulad nina Andres at Pedro. Hinanap ni Felipe si Nathaniel at sinabi niya rito, "Natagpuan na namin ang taong tinutukoy ni Moises sa kautusan at maging sa mga isinulat ng mga propeta. Siya si Jesus na taga Nazaret, na anak ni Jose." Tinanong siya ni Nathaniel, "May mabuti bang nanggagaling sa Nazaret?" Sumagot si Felipe, "Halika at tingnan mo." Nang makita ni Jesus na papalapit sa kanya si Nathaniel, sinabi niya, "Narito ang isang tunay na Israelita na hindi nandaraya." Tinanong siya ni Nathaniel, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka pa man tawagin ni Felipe, nakita na kita habang nasa ilalim ka ng puno ng igos." Sinabi ni Nathaniel, "Guro, kayo nga ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumampalataya ka ba sa akin dahil sinabi kong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Higit pa rito ang masasaksihan mo." Sinabi pa sa kanya ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo, makikita ninyo na bubukas ang langit, at makikita rin ninyo ang mga anghel ng Diyos na umaakyat at bumababa sa akin, na anak ng tao."